Kamusta, Gemini? Welcome to Like a Tarot. Una muna nating alamin ay kung ano ang mensahe ng mystical cards sa iyo. Mamaya naman ay aalamin natin kung ano ang magiging kondisyon ng relationship nyo itong matatapos na taong 2024. Ang unang mong card ay protected. Ibig sabihin ng card na ito na may mga changes na gusto mong mangyari sa buhay mo at pinapaalala na protected ka ng spirit guide mo or ng loved ones na namayapa. Itong support na card ay pinapaalalahanan ka na maging matatag at saka huwag matakot kasi may mga posible pa ring mangyayari sa buhay mo, lalo na kung may mga taong or tamang tao na nakapaligid sa iyo para suportahan ka. Itong animals naman ang ibig sabihin, hindi yung mga big things ang makakapagpasaya sa puso mo. Kasi yung mga maliit at saka simple na bagay ang makakapagpapuno sa puso mo. Hindi mo kailangang mag-worry kasi marami pang positibong mangyayari sa buhay mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Alamin na natin kung ano ang magiging kondisyon ng relationship nyo itong matatapos na taong 2024. Unahin muna nating alamin yung cards mo. Sunod yung cards ng person mo at saka yung cards para sa relasyon. Ace of Swords, Four of Pentacles in reverse at Knight of Swords in reverse. Itong mga cards mo ang nagsasabi na meron ka ng kailangan putulin or baguhin sa sarili mo. Baguhin na yung negatibong kaisipan, yung spending habits, at saka magkaroon ka ng plano para makaiwas ka sa stress, delay, at saka kaguluhan. At kung itong kaguluhan na to ay galing sa ibang tao, kailangan mo talagang isaayos yung buhay mo para hindi ka masali. Pinapakilos ka ng mga cards para makaalis ka sa mga negatibong sitwasyon. Sa career or negosyo, hindi na talaga mawawala yung kompetensya. Pero kahit na ganito yung situation mo, nagagawan mo ng paraan at saka yung pamumuhay mo, okay naman. Kahit na konti lang yung financial na meron ka. Para sa ilan, lalo na kung sa office ka nagtatrabaho, kailangan naka-notes lahat or meron kang backup copy na para hindi madoble yung trabaho mo. Para sa mga naghahanap ng trabaho, alamin mo yung trabaho na makakapag-focus ka at saka gamay mo na. Pero kung may available na trabaho na dumating, tanggapin mo, lalo na kung alam mo naman ito, kaya mo. Para matugunan yung mga pangangailangan mo. Sa relationship, ang payo ng mga cards na ito, kung ano man yung trials na nangyayari sa relasyon nyo ng person mo, huwag kayong magsisihan. Kasi yung problema nyo ay masusolusyonan nyo at saka yung bang kailangan dumaan sa buhay nyo.
Ang ilan naman sa relasyon, meron kang kinikimkim na sama ng loob sa person mo. Kailangan yung parehong mapakinggan ng isa't isa para matapos yung problems nyo at makapagsimulang muli. Para sa ilang single, ready ka na para sa bagong oportunidad. Pero, kailangan mo pa rin mag-ingat at huwag magtiwala sa mga pangako. Para hindi mo to masyadong damdamin. Queen of Cups, The Lovers, Knight of Pentacles. Ito yung cards ng person mo pero pwede pa rin kayo magkapalit kasi connected kayo sa isa't isa. Itong mga cards ng person mo, pinapakita ka dito. At saka, masyado siyang naaapektuhan sa mga nangyayari sa relasyon nyo or sa buhay nyo. At saka, hindi rin kayo nagkakasabay ng kung kailan nasa mood yung person mo, ikaw naman yung wala. Kaya, yung tension sa relasyon nyo, nagpapatuloy. Pero, base sa cards ng person mo, marami siyang gustong pahalagahan. Isa ka na doon, yung relasyon nyo or yung family nyo. Marami din siyang sitwasyon na gusto niyang maunawaan mo pero hindi niya maipaliwanag ng maayos sa iyo. At saka iniisip din ng person mo yung next level ng relasyon nyo or kung ano ba yung magiging ending. Kasi katulad mo, yung bang meron din siyang takot. Pero kung hiwalay na kayo ng person mo, ano naman to guys hindi naman basta agad-agad mawawala yung feeling sa isa't isa. Kung ano yung makakaya niyang protektahan sa ngayon, dito siya nagfo-focus. Sa financial, itong tatlong cards na ito ay very positive na merong increase, may darating na biglaan na financial. Pero kahit na maganda yung takbo ng financial mo, kailangan pa rin ng pag-iingat sa paggastos. At kung hindi pa dumarating yung hinihintay mong financial, darating ito very soon. Ang ilan sa inyo magiging wise ka sa paggamit mo ng financial. Mag-i-invest ka or ilalaan mo sa negosyo mo. May iba naman na dumating na yung increase o kaya bonus sa financial, pero bago pa man ito dumating ay meron na itong pinaglalaanan. Para sa ilang single, huwag ka masyadong mag-focus sa trabaho mo. Bigyan mo rin ng pansin yung sarili mo. Yung bang maging happy at saka maki-socialize. May ilang single naman na magkakaroon ng pagkakataon na magkikita kayo ng past person mo, pero hanggang dun lang. May ilang single kasi na tinuldo ka na talaga kung ano yung naging relasyon sa past. Ito naman yung situation or feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung situation or feelings mo. Itong divine timing, ibig sabihin, ano man yung nangyayaring sitwasyon sa inyo ng person mo, ay nasa tamang direksyon ang tinatahak nyo. Itong time apart, mahalaga to sa relasyon nyo ng person mo. Kung hindi kayo nag-uusap or merong space sa relasyon nyo para magkaroon ng kalma at saka mapairal yung patience sa sarili nang magkaroon kayo ng iisang desisyon or plano para sa relasyon nyo. At dahil nga sa nagkaroon ng space sa relasyon nyo ng person mo, hindi rin magtatagal at magkakaroon din ng healing. Kumbaga, mababalik sa dating kondisyon ang relationship nyo ng person mo.
Maybe ikaw yung unang pumansin sa kanya or siya yung unang pumansin sa iyo. Yun ay dahil sa namimiss ka nung person mo. Yung masaya niyong kwentuhan, yung mga ordinaryong ginagawa niyo together, yun yung mga namimiss niya. Sweet din yung person mo. Kumbaga, nag-iisip siya ng mga bagay na makakapagpasaya sa iyo or sa family nyo, yung mga maliliit na bagay na makakapagpa-surprise. Itong twin flame naman, ito yung nagaganap sa person mo, na ikaw yung person na nakakaunawa sa kanya at saka pinakita na rin to sa cards niya na mabuti kang person sa kanya. Naiintindihan mo siya. Yun yung gusto niya sa relasyon niyo. Mas nanaig yung pagmamahal at saka yung mga magandang memories niyo ng person mo. At gusto niya na tuloy-tuloy na ito, yung happiness ba? Na pwede ang ilan sa inyo magpakasal na or yung pang long term na commitment ang mas plano or focus ng person mo. At kung ang ilan sa relasyon, nagkahiwalay kayo o nagkaroon ng space sa relationship nyo, base sa mga cards, magkakaayos kayo ulit ng person mo. Ipinakita kasi sa mga cards niya at nagtuloy-tuloy hanggang dito sa feelings or message niya. At sa panahon na ito, ay magiging responsable at saka gagampanan na ng person mo kung ano yung responsibilidad niya sa relasyon. Kasi naging open na kayo sa isa't isa sa communication. The Moon, the Hermit, at the Temperance. Itong mga cards na ito ay nagpapakita na merong mga katotohanan kang malalaman sa relasyon nyo. Damdamin mo man ito, ay mas mananaig or mas gugustuhin mo na balansehin yung relasyon nyo ng person mo. Or balansehin kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Yung relasyon mo sa person mo, relasyon mo sa kapwa, or relasyon mo sa family mo. At dahil sa mas winu-welcome mo yung positive din yung darating sa buhay mo. May mga ma-achieve ka na mga bagay na minamanifest mo, magkakaroon ng tagumpay. Meron ng stronger purpose at saka pag-iingat sa buhay mo. Para sa kalusugan, i-maintain na may balance sa pagkain at saka pag-inom. At saka mas gamitin mo yung isip mo. Umiwas sa makakasama sa iyo. Ang ilan ay magkakaroon na ng baby, ang iba naman kung pregnant yung person mo or ikaw, healthy yung baby mo. Para sa ilan na nasa relationship, yung person mo hindi siya romantic na person at ito yung isa sa nagiging problema nyo. Mahal ka ng person mo pero hindi lang talaga siya showy sa feelings niya kahit sa public. At kung ano man ang gumugulo sa isip mo, katulad ng sinabi ng ibang cards kanina, sabihin mo sa person mo. Para magkaintindihan kayo at hindi ulit mauwi sa hindi na naman kayo mag-uusap. Para sa ilang single, kung ikaw, ninais mo na tapusin na yung past na relasyon pero nakadalawang cards ka na, nagugustuhin pa rin ng past person mo na magkabalikan kayo. Pero hindi ito yung magiging prioridad mo. Pisces, Libra, Scorpio, Aries, Gemini, Capricorn. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Ituloy ko na para sa ilang single na ang prioridad mo ay yung karir mo at saka yung happy na pagiging single.
At saka, i-add ko lang para sa mga nasa relationship na inulit-ulit na maayos kayo ng person mo at saka sikapin na magkaroon ng maraming komunikasyon. Ito naman yung letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. J, Q, V, W, N, H, P, T, M, C.